Po ang ginagawa ng gobyerno para gawing mas madali at maayos po ang pagboto ng mga senior citizen sa darating na halalan ngayong 2025? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Election, pag-uusapan natin ngayong araw kung paano magiging accessible ang botohan para sa ating mga kababayang senior citizen. Kaugnay nito, makakasama natin ngayong araw ang Officer in Charge ng National Commission on Senior Citizen, Dr. Marie G. Loreche. Magandang umaga po, Dr. Loreche. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Good morning po. Magandang umaga sa iyo, Annie, at saka Sherwin. Maraming salamat po, ma'am, para makarami kami ng mga tanong sa inyo. Samantalahin namin ito. First and foremost, bigyan niyo po kami ng information ukol sa kung ano ba talaga ang mandato ng National Commission on Senior Citizens po. Ito ay created by law in 2019 and nakita kasi ng ating pamahalaan that we are an aging population. Kaya kailangan na may isang ahensya kung saan ito ang magtututo kung ano yung mga kapakanan, mga welfare benefits at mga batas na angkop para sa ating mga nakatatanda. So dalawa po talaga ang major programs ng ating gobyerno para dito. Una po ay yung policy making. So doon yung mga batas, mga bills and rights nila. Sa kabila naman ay yung tinatawag natin na yung kanilang implementation ng programa na para din sa ating mga nakatatanda. Kasama po nito ay itong ang darating na halalan, kailangan ito ay maisulong natin na meron tayong collaboration with the COMELEC on the rights of the elderly population. Okay. Bago tayo pumunta, ma'am, doon sa collaboration and even the MOA, I understand you have MOA with the Commission on Election. As of now, base sa inyong datos po, gaano karaming senior citizens ang active voters po? Base sa natin, kung talagang babasihan natin yung number of Filipino seniors natin, that's around 12 million. Pero yung pag-uusap natin sa COMELEC, that's around yung voting pa na active natin, ay more than 9 million pa yan sila. So medyo malaki-laki pa rin yung population na able and capable to vote. Okay. At nakasaad naman sa batas yan na dapat makaboto sila without discrimination. Dapat maprotektahan natin yung boto ng ating mga senior citizens. Understand po, mayroon po kayong, may nangyaring MOA, Memorandum of Understanding between the COMELEC at isa pang NCSC, if I'm not mistaken, ukol sa kapakanan ng senior citizens kayong nalalapit na ang eleksyon. Ma'am, tell us, saan nakafocus itong MOA na ito po? Thank you po. It's more on the accessibility and making it, easy sa ating mga nakatatanda. Tandaan po natin, sila po ay gusto nating bigyan ng unang pansin upang mauna sila pagdating sa botohan. Kasi kung titingnan po natin, experience ko po on the ground, pag ako ay pupunta sa voting center, halo-halo po yung mga tao doon ng iba't ibang edad, voting age natin. So we want them to be seamless para sa kanila at lalong-lalo na ngayon na alam nating tag-init na. So we really want to protect and make sure na yung area where they are going to vote ay properly ventilated naman yan. Pangalawa ay nauna sila sa pilahan at sigurado din tayo gusto natin na for those who cannot even read and write, meron talagang mag-guide sa kanila upang mailagak nila kung ano yung kanilang ninanais para sa kanilang yung kanilang pipiliin para sa ating darating na halalan.
Okay, so it's more on the accessibility ng ating mga senior citizens sa pagboto. If I'm not mistaken, legacy din yan ni Attorney George Garcia bilang the chairman of the Commission on Election. Di ba po, pati yung mga malls na utilize natin, at ako nakaranas din ako nung bumoboto ako doon sa place namin, talagang mayroon silang separate na na place para mas madali yung pagboto ng ating mga nakatatanda. So, siguro sa mga susunod na araw ay makikibalita ulit po kami sa inyo kung ano pa yung mga update dito. Pag pinag-usapan natin yung accessibility, that's very important para dun sa ating mga senior citizens para hindi sila ma-deprive ng kanilang karapatan na makaboto. At this point, ma'am, mayroon po akong kasama dito, ang ating co-host na si Amigo Sherwin. Mayroon po mga karagdagang katanungan. Go ahead, Amigo Sherwin. Thank you. Opo ma'am, good morning. Ano po ang ginagawa ng gobyerno para gawing mas madali at maayos po ang pagboto ng mga senior citizen sa darating na halalan ngayong 2025? Sigurado na yun, Sherwin, no? Na una sa lahat, sila ay unang pipila talaga. Bibigyan sila ng fast lane, sila yung mauuna. Pangalawa ay kung titingnan natin yung mga infrastruktura natin, ay karamihan nito mga schools o kaya sa malls, no? Kaya kailangan sila na yung kanilang lane ay merong upuan at alam naman natin yon at merong well-ventilated itong mga areas na to. And pangatlo, merong mag-guide sa kanila kung sakali man na sila nga ay hindi capable kung saan susulat at ano ang isusulat nila. Opo ma'am, at sa pagko-cover ho namin, madalas minakikita pa rin ho kami, umaakit ho ng ikalawang palapag, ikatlong palapag, at meron mas mataas pa po ngayon ho ba may iwasan na po yung ganong sitwasyon? Yun po ang isa sa ating nilalaman sa aming pag-uusap sa COMELEC ni Chair Garcia. Kailangan po na sa ground floor yung ating mga nakatatanda. Kung meron mang second floor at third floor, hindi po sila doon ilalagay. Alright, maraming salamat po ma'am at narito pong muli si Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin. Now, ma'am, itong final question ko po sa inyo. From your end, manggaling na po sa inyo, sa inyong tanggapan bilang pinakapinuno po kayo. Ano pa yung mga pwedeng recommendation ninyo? Paano mapapabuti ng ating pamahalaan ang tulong na ma-improve yung pasilidad para maging accessible, matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng ating mga senior citizen every time na sila po ay magbuboto o sa panahon na meron tayong halalan? Thank you, ma'am. Actually, kung titingnan mo, Miss Annie, hindi lang dapat yan tuwing halalan. Kahapon nga kausap natin ang health emergency response ng Department of Health kasi isinusulong natin yung safe spaces, yung age-friendly cities and communities kung saan ang ating mga nakatatanda should always be provided not only with accessible areas, infrastructurally speaking, no, kundi sa lahat po ng kanilang pangangailangan in a holistic manner. So tayo po ay sumusulong dyan sa ating kasama natin ang DILG at saka ang Department of Health na itong ating mga areas, no, meron nga kami, natutuwa kami with DOT, meron din silang age barrier free, no, para sa kanilang mga programa on tourism. And gusto natin, hindi lang ito pang para sa panghalalan, kundi sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga nakatatanda. Sinabi ninyo, hindi lang panahon ng halalan, tama po. Ma'am, doon sa pag-iikot nyo, siguro ang dapat na maging ehemplo dito, yung mga yung mga government offices na dapat yung accessibility sa kanila ay makita natin. Okay, kayo po ba ma'am, nakakapag-ikot kayo? Nalilista niyo po ba yung mga establishments na yon na talagang sumusunod sa accessibility ng ating para sa ating mga senior citizen? Ma'am Dr. Mary G. Loreche? Opo yan, Miss Annie, nag-iikot tayo, tinitingnan natin habang dinadala natin yung iba't ibang programa ng ahensya. Like mamaya, nandun kami sa Los Baños, titingnan po namin ang isang sentro doon para sa mga nakatatanda. And usually po, tayo ay nagbibigay ng mga rekomendasyon, no? At hindi lang po para sa infrastruktura, kundi even the pavements, no?
At saka yung mga daanan, kailangan din accessible at saka protected yung ating mga nakatatanda na hindi siya masaswipe, no, ng mga sasakyan na dadaan, even yung ating spaces para hindi siya matumba o kaya magkaroon siya ng fracture o kaya sprain dahil nga yung kanya nilalakaran ay natapilok siya. So it has to be approached in a holistic manner. And the Philippines, no, speaking of it as a whole, medyo malayo-layo pa talaga tayo in an age-friendly cities and communities. But we are going to start at least somewhere, and we appreciate yung mga areas na willing naman sila to adapt the changes needed for an aging population. Okay. Ma'am, kung mayroon kayong mga nakikita na hindi nakakasunod nito, may batas naman tayo na dapat sundin. Anong ginagawa ng inyong tanggapan para makorek yun o maging aware sila na mayroon kayong violation? Ano pong ginagawa ng inyong tanggapan? Sinusulatan niyo po ba sila o tinatawagan at isinusumbong? Anong tamang ahensya na pwedeng pagsumbungan na makakagawa ng aksyon para makorek po yun? Tama yan. Again, Miss Annie, we collaborate with the various national agencies, no, upang sila ang magkakaroon ng karapatan na pagguhin kung meron man o kaya kung may reklamo. Kagaya po niyan, we really have a very strong partnership with the various agencies in charge of this. DPWH is one of them dahil sila naman yung gumagawa ng mga buildings natin at mga daanan, yung ating DILG for the implementation ng ating mga local government units. So yan po sila, susulatan natin sila, pinaparating natin sa kanila kung ano yung ating mga pangangailangan. At more than yung nagko-complain kami o sumusulat kami sa aming mga findings, we really have a collaboration with them. So we have meetings, so we have technical working groups that we have to be part of para heto ay maparating natin kung ano yung dapat para sa ating mga nakatatanda. Okay. At this point, ma'am, sa ating mga kababayan, partikularmente ang mga senior citizen, ano po ang pinakamensahin nyo sa kanila, lalong-lalo na po, nalalapit na ang halalan? Well, nananawagan po tayo sa kapwa ko na nakatatanda. Heto pong pagboto ay isa pong right natin. So gamitin po natin ito sa maayos at tayo po ay magbigay ng ehemplo sa mga kabataan. Huwag po nating palagpasin ang panahon kung saan ang boses natin ay maririnig, kung sino po yung gusto natin sa paniniwala natin na kaya niya pong dalhin ang ating Pilipinas, no, kung saan dapat siya makakarating. Hindi lang para sa atin ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po muli, Dr. Mary Jean Loreche, an officer in charge ng National Commission on Senior Citizens. Good morning, ma'am, and keep safe. Good morning po. Maraming salamat. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!